mga napapanood ka naman ng mga ano? Wala. Mga beauty content? Wala talaga. Ako? Hindi pa. Hindi rin. Oo, alam mo, sabi ko nga, Nagiging mahal na yung travel dito sa atin. di ba? Yung mga domestic natin, ang mahal na daw. Hello, Siargao pa lang mo. Parang, ay, hindi mo ko talaga ako never ako mag-Siargao talaga. Sa ganung level ng halaga. Pagka Mayor Joy, hello mga kadistrito natin dito sa Quezon City. Diyos ko, mapatawag na lang ako ni Mayor Joy. Pero siguro meron lang isa na hindi ko na lang sasabihin kung sino. Pero umabot kami sa legal. Parang nademanda kami. Di ba parang ang number one na cloud citizen si di ba nakita mo? Tuloy dahil sa katangahan ni bakla. Ano yan? Parang bakit sa corruption na pwede kang makatulong kasi marami kang rich, ayaw mo magsalita. You have the opportunity Oo. to shape, to educate people, to say what you want to say. Ba't di ka nagsasalita, di ba? Ina Evans. Yes. Finally, here in Makeup Sessions Season 3. And ipapaalala ko lang sa'yo, ang first time natin nag-meet noong kasal nila Kong and V. And then, mas lalo tayong nag-bonding nung birthday ni Chino. Yes. Remember? Alam mo naman si Chino lagi ang connection sa lahat. Siya ang gitna ng food chain. Yes, siya. Hi Chino, shoutout sa'yo. Ang pangit pala ng guesting mo dito nung una ha. So, Alam mo ba kung ba't kita in-invite? Kasi nga, nung una kitang nakita dun sa kasal ni Kong and V and then nung birthday ni Chino, napamangha ako sa makeup mo. it's a prank. Kasi hindi ako gumawa. Mali pala to, ma. Mali talaga. Alam mo, Mali. takot na takot ako ngayon. Pwede bang i-cancel na tong episode na to? Please. Like, akala ko nga may make-upan mo ko. Hindi nga, ito na. Mag-makeup challenge tayo. Hindi naman challenge. Actually, magchichikahan lang naman tayo. Tapos, Okay. may kasabay lang siyang makeup, paganda, para mamaya pag may pupuntahan ka, diretso na. Ay, wala. Hindi yung make-up ko kasi pang parang yung pag mga lasing na yung mga tao, yung pang madilim lang. Hindi siya yung makeup na pang malakasan. Hindi na ako marunong mag-makeup. So, mali yung impression ko nung nakita kita sa kasal. Yes, sobrang mali, Michelle. Ako talagang tinanggap ko lang to kasi parang hindi ka magiging ganap na content creator kapag di ka sumalang kakolab ka, di ba? So parang Mali, makumpleto mali. yung resume ko. Mali to. Cancel na tong shoot na to. Charot. Anyway, before natin simulan lahat-lahat ng gagawin natin ngayon, pakita muna natin yung makeup kit. Na kanina pa siya natatawa. Kasi Kasi sabi mo, dalin ko lang. Diyos ko po, disclaimer, parang 4 na taon na ako simula nung huling nag-makeup ng sarili ko, ha? So, may makeup remover ako. Lalagay ko ba? So ito na yung guys. Ito na yung standard natin for season 3. Ano ba yan? Ano ba yung mga dinala ng mga dati mong guests, Michelle? Diyos ko po, bakit ako nag-ayos? Nakakahiya sa kapitbahay. Pakita na natin. Go! Ayan. So, Ito po ang makeup kit! yes, ganyan lang siya kasi parang mabilis bit-bit. Ayan. Di ba lang eco bag? Habang naglalatag ng makeup, si Ina Evans is, don't forget to like, comment, and share this video, you guys. Ano ba naman? Sweet. Ay, nako. Okay. Tignan mo, Diyos ko po. Wow! Buti walang ipis. Nakakatakot yung The mga more nasa- kalat, more fun. Okay, fine. Alam mo, nakikita ko sa IG mo, mahilig ka rin sa sa mga adventurous looks, yung mga makeup mo, sabi mo nga nagawa ng makeup artist. Oo. Tapos yung mga outfit mo, mga photoshoot. Yes, laging It's so makulay. adventurous, makulay. Mahilig ka sa fashion makeup. Hindi naman, mahilig lang talaga akong gusto ko lang lagi putok. Ganon, like kitang-kita lagi yung pero wala kasi akong talent sa pag-makeup, di ko alam. Parang nakulangan ako bilang bakla. Pero dun mo nilalabas yung mo, parang expression. Yes, parang pag naka-makeup, mas confident. Parang Oo. mas matapang, mas masamang tao, mas... Mark, ikaw na lang po bahala dito. Kailangan na mag-makeup? Ganun na ba umpisa? Oh my God, di ko alam paano mag-umpisa ng makeup ko. Bakla. Alam mo, wag kang mag-alala, Ma, kasi hindi lang ikaw yung nasa-challenge. Actually, lahat ng guest ko, nabubulaga sila pag nandito na sa
harapan ng mga camera, tapos bigla pala silang Ang dami nangyayari. It's kind of a challenge actually for our makeup sessions guests, but naitatawid. First time ko ngayon ganito. Actually, akala mo lang, tapos mamaya, it will go on so naturally na. No, hindi. Alam ko to. So guys, Pero may mga napapanood ka naman ng mga Wala. mga beauty content. wala talaga. Ako, Hindi pa. Hindi rin. Oo, alam mo, sabi ko nga, baka ba hindi ako nag-review na hindi ko pinanood si Misha. Pero nakikita ko na before, mga clips lang, ganyan. Siyempre, isa ka sa mga institusyon, di ba? Talagang, hindi pa nagmamonetize yata yung YouTube, nandun na kayo. hindi, Diba? which is tama. Tama Kasi naman talagang talaga. super tagal nyo na. Ate, Kaya hindi sabi pa nga ko, namin alam noon na pwedeng pagkakitaan pala ang YouTube. Nag-YouTube na kami. Ganun talaga. di ba? nun. Bago pa lumabas yung isang Michelle D na beauty queen, may Michelle D na makeup artist. True. So, mag-makeup. Diyos ko, Lord. Kaya mo yan, ma. Ganyan na lang. Correct. Unang step, foundation. Diba? Hindi, may primer dapat pa kaso wala na yung primer ko. And then, alam mo, nakita ko, nagpunta kayo ng Vietnam. Yes, I love Vietnam. My God, Michelle. Kumusta yung doon? Shopping scene? Ayun nga yung ko eh. Nag-shopping kayo? Oo, nagkamali ako kasi may nagsabi na sa akin na huwag kang magdadala ng mga damit, baleta lang na blanco. Kasi parang ako, hindi naman kasi ako mahilig ma-shopping. Sasabi ko, hindi magdadala ako. Ayun, napasubo ako pagdating ko. Doon naloka ako sa mga damit. Kung i-convert mo sa peso, kunyari yung isang piece ng damit, like top or bottom, pag i-convert mo lang, magiging magkano na siya? Parang, anyway, ang hindi kasi, yung halaga niya parang siguro makakuha ka na ng isang pantalon nasa mga 1,000 plus, pero sobrang ganda kasi ng quality. As in, na-overwhelm ako. Ay, may dala kong bag. Bumenga ka. Yes, ba't ito? Itong binili ko itong damit na to. ganda! Itong pants, hindi yun, naman. Ito parang 700 pesos lang. Like, Ang taray. OA. As in, na-overwhelm ako. Nag-over baggage nga kami. At magbabarkada kayo pumunta talaga doon. Yes. Yun talaga yung naging goal na pagpunta sa Vietnam. And the birthday mag-shopping. kasi nung best friend ko na kasi nung nag-birthday ako sa Taiwan, so pumunta din sila. So parang para daw makabawi, sumama ako sa kanya sa Vietnam. So wala na ako nagawa. Nung lasing kami, binuk ako ng ticket. So sumama Tama. na lang din ako. So ayun, napurga ako sa mga Vietnamese men. Shit, akala ko sasabihin, pagkain, napaka-wholesome ko naman. Hindi, naku. I mean, ang mura lahat, pati yung Grab nila doon, nagulat ako na parang sa atin mula Maynila hanggang BGC, di ba mga 500 din, 600, doon 150 Actually, gusto kong lang. tanungin yan kasi since ikaw nakapunta ka na ng Vietnam. Ako kasi hindi pa ako nakakapunta ng Vietnam. Hindi pa. As in, Oh my hindi God, pa. feeling ko doon ka belong. Oo, hindi pa talaga. Kasi, ewan ko, parang hindi ko lang nalalagay pa sa goals ko yung magpunta ng Vietnam. But then kasi, ang dami kong nakikita online na talagang pumupunta ng Vietnam at nag-enjoy talaga sila doon mag-shopping. So, dahil mahilig kang mag-travel, isa yan sa mga mo din, talagang pinaprioritize mo on your personal time to travel. Ngayon, as in parang nasasad na kasi ako sa parang tinatamad na akong mag-travel sa Pilipinas dahil sayang sa pera, ang gastos-gastos, tapos parang yung gagastusin mo rin naman, ganun din, di magpunta na lang ng ibang bansa. Alam mo, may nabasa ako actually. Ano? Yung sabi nila na parang ba't daw nagiging mahal na yung travel dito sa atin? Di ba? Yung mga domestic natin, ang mahal na daw. Hello, Siargao pa lang parang ay hindi mo ako talaga ako never ako mag-Siargao talaga sa ganung level ng halaga. Like parang meron back Pinoy and pa rin forth- naman yung mga nandun. Parang back and forth, umaabot na daw ng 26,000 yata. Yung plane ticket pa lang yun. Yes, malala. Ano Tapos, nangyari? Ba't ganun? hindi kasi feeling ko hindi naaalagaan yung natin, tourism talaga. Hindi siya nabibigyan ng halaga. Tapos sa ganun kamahal, mind you, walang hospital sa Siargao. Wala. Paano pag nadisgrasya ako dun? Actually, isa din yan sa mga ko before. Para chinichika ko sa mga nakakausap ko na parang nagtataka ako bakit ang daming turista doon. Walang yung mga ganyan, mga hospital, yung mga tamang mga facilities na ganon. Yes. To take care of tourists. And ang tagal-tagal na nasikat ng Siargao, pero up until now, ganun pa rin yung sistema na, I don't know, ewan ko, baka sa na yan, sa local government. But anyway, yun nga, nagkikilay ka na. Hoy, Kala mo talaga marunong. sabi mo, Hindi nga madali ko na para di mo mapansin. Sige, magchika ka lang dyan, Michelle. sabi mo, hindi ka marunong hindi ka Hindi marunong nga. mag-makeup. Hindi, eme ko lang to. Napansin ko, ang kinis ng foundation. Ha? Say, well-blended ang foundation. Yun lang talaga. Hindi kasi, ang ko, Michelle, ayoko talaga ng makeup. Yun sa totoong buhay lang. Ayoko nagni-makeup. Pero kailangan sa trabaho.
Oo, natuto lang talaga ako. Parang nasanay na lang dahil sa work. Pero kung tutubusin, kaya kung pag nag-ibang bansa ako, di ako nagmi-makeup talaga. Kasi parang nabibigatan kasi ako tapos nalalagkitan ba. So anyway, speaking of yun ngayong travel na pinag-uusapan natin kanina. Pag nagta-travel ka, ano ang mas hinahanap mo? Food or boys or both? Both, syempre. Kailangan pasok yan yung mga lima yan. Ano? Pagkain, Go. yung transportation, lalaki, gimikan, at saka yung presyo. Kung gaano kamura ba doon. Yan kung- yung basehan sa lugar na pinupuntahan. Yes. And then, nakita ko nga na recently nagpunta ka ng Taiwan at sinama mo dun family mo. Yes, mama at papa ko. First time nilang nakalabas ng bansa. At dun mo ba ginawa yung Ina Evans Day? Yes, yung birthday ko. Parang September sila mudang kasi bumalik lang ako ng October. Oo. Para naman sa birthday ko. Pinapunta ko yung mga kaibigan ko. Maano sila yung mga kaibigan ko kasi kaladkare. Nagulat din ako na pumunta sila. Parang ilan lang in-invite ko. Tapos ang ending, 40 plus na kaming nandun. Spontaneous. Yes, ganun talaga. Madaling pag mga- madaling hatakin. Yes, at saka may mga budget yung mga kaibigan ko kasi di ko naman nililibre yung kapal ng mukha nila. Yan ang masarap na kaibigan. Yes, yung Kalad ano. ka rin, plus may budget. At may credit card so At para may sila credit umutang. card. Oo. Paano naman yung mga kaibigan na kalad ka rin pero walang budget? Pwede namang pag-usapan niya na sige, ako muna magkakasal. Kasi meron ding Tutubuan. mga kaibigan na may budget pero hindi rin kalad ka rin. Ang hirap hatakin. May ibang priority sa buhay. Correct. Siyempre, lalo na kapag kunwari, mga anak na, or may sarili ng pamilya, or may binubuhay na iba, di ba? So, nung dinala mo yung family mo nga sa Taiwan, is that also one of your goals? To bring your family? Yes, kasi yung nanay at tatay ko, ngayon kasi nasa Amerika na sila, nag-migrate na sila. So parang yun na yung last time na, for now, na makapag-bonding kami, na madadala ko sila sa ibang bansa. Kasi yung pagpunta nila ng US, hindi ko sila makita dahil So nandun yung family mo na. nanay at tatay ko. Ako lang naiwan dito. Mga kapatid mo? Isa lang yung kapatid ko eh. So yung kapatid ko kasi, nakapangasawa na siya ng AFAM doon. Tapos may family, may anak na siya. Ayun, so pinitisyon niya yung nanay at So tatay ko. petition sila. Actually, nakapetisyon din ako pero di pa ako na-approve. So sila lang yung na-approve. So mag-isa na lang ako ngayon dito. Ilang years ang petition sa kapatid? Yun lang, di ko alam eh. Oo. Parang mas matagal pa yata kesa sa parents. Yes, kasi yung sa Pag-petition. parents ko parang ano lang eh. November sila last year pinetition. Tapos, ayun, ngayong year, Ay, nakaalis ang na sila. bilis. So ang bilis parang ang pangyayari. parang 1 year? Mm-mm. Ang bilis pala pag parents, no? Yes. Or siguro dahil din yung kapatid ko kasi sobrang OC. Ang kumpleto talaga lahat ng requirements, ng documents. So, mabilis lang din yung pag-alis nila. Correct. Upon my research, I know that you're Nakakatakot ka naman. Ang dami mong research. Mamaya, ano na yung next mo itatanong, ha? Upon my research, you're an impersonator, you're a host, you're a online personality, and now you're an actor. Na sexy comedian. Yes. Is there anything na tingin mo hindi mo pa nagagawa? Yes, hindi pa ako nakapag-Viva Max. Hindi pa ako nakapag-porn star. Parang yun yung kulang pa. Parang bet ko naman yung Hindi. Ano yun? Hindi. Nakikita ko kasi may mga friend kasi ako na adult content creator. Tapos parang nai-erib lang ako sa kanila. Correct. Sabi ko, kaya ko kaya yung ganyan. Wait Tapos lang. Since meron kang mga kaibigan na gano'n, gusto ko malaman, paano ba nila talaga ginagawa yan? Sa mga adult content, Viva Max, let's say. Well, yung sa Viva Max kasi, Totoo ba talaga yun? hindi, yung sa mga Viva Max, parang alam gumagawa ng film talaga, so it's not real. Pero yung mga content creator talaga na adult, yung mga nag-OnlyFans, yung mga totoo yun, yung mga, may mga binibenta talaga sila, di ba? Correct. Magkaiba siya. Pero pag sa sexy film, yun na lang, bomba Oo, films. yes. It's like acting, hindi naman talaga totoo yun. Kailangan May fantasy lang talaga. Fantasy. Pero ang hirap pa din gawin kasi parang, di ba, ang daming... Oo. Kasi sa isang set, ang dami pa rin tao dyan. Nandiyan yung mga makeup artists, director. Pero in fairness, kapag tinuloy mo yung goal mo na yan, at kung nagkatotoo nga yan, you will be the first. You will be the first. Yeah, sana. Wala pa ako nakikita na parang bakla. Tama. Na, ewan. Sino? Siguro sa ibang bansa. Sino ang gusto mong makapair sa unang launching mo as a Viva Max actress?
Sino ba mga favorite kong Viva Max actor? Gusto ko yung friend ko na para mas madali. Like si VR, Relosa, yung mga Viva Max King. Para ano na, para Oo. familiarity. Si Shandy diba? Guzman. Oo, mga nagbi-Viva Max ko na din ng mga friend. Pero ang crush ko kasi talaga si Armani Hector eh. Ay, ang pogi. Di ba? Ate! Ang yummy nga. Sabi ko sa'yo! Baby boo. Nagbi-Viva Max yan. Viva Max to? Yes! Ay, ayun note. I know! Ang taas! Kinilig bigla. Effect. Kaya lalong pasabog. Shout out sa'yo, Armani. Yes, I love you, Armani, ha? Sabi nila ano daw, na-meet mo na daw si Mr. Roderick Paulate, which is isa sa mga in-impersonate mo nga, or yung major na in-impersonate mo, di ba? Siya. So how was it meeting Mr. Roderick Paulate? Super honored. Actually, kaya ko siya na-meet. Niloko ko ng wish ko lang. Parang niloko talaga yun. Wish ko lang. Hindi nila sinabi kasi na wish ko lang pala yun. Parang ang sabi nila sa akin, meron silang bagong ginagawang show. Tapos naghanap sila ng mga bagong content creator, impersonator. Tapos pinapunta nila ako sa isang studio. Tapos pinapagaya nila sa akin yung mga ano ni Roderick. So biglang dumating si Roderick, wish ko lang pala yun. Papamit pala sa akin. So ayun. Okay naman, binigyan niya naman ako ng blessing. Sabi Masaya. niya kaboses ko naman daw siya. Tapos nakagawa na kami ng movie. Kaso wala kaming connection na, parang wala kaming scene dun sa movie. Pero magkasama lang kami. Did you ever expect na mamimit mo siya nung mga una, in-impersonate mo lang No, hindi siya? talaga. Kasi kahit parang high school pa lang ako, yung mga kaibigan ko, pag nagiinuman kami mga classmate ko, sinasabi nila kaboses ko si Roderick. Tapos ako talaga, okay. Hindi ko masyadong kinakareer. Nung nag-pandemic lang na, nung naging manager ko na si Vice, nasabi niya, gayahin ko na si Roderick, mag-atidik na ako, mag-full-time impersonator ako para makapasok ako ng showbiz. Tsaka ako lang kinareer. Pero until then, bata pa ako, talagang since 90s kid ako, idol ko talaga yun kasi syempre isa siya sa mga pioneer eh. So anyway, aside from Mr. Roderick Paulate, meron ka pa bang kayang i-impersonate me? Meron pa ba? Yung totoo. Wala, parang si Roderick lang naman ang ginagaya ko talaga. Pero minsan sabi nila, kaboses ko rin to si Mayor Joy, si Jessica Soho. Hi! Pero mga ano ko na lang yun. Wait! Huwag kang magsasabi ng mga kaya. Ano ba sinabi? Papasampo lang kita. Isang linya lang. Actually, kahit isang word lang. Una, Roderick Paulate muna, isang linya. Alam mo, marami ako nito eh. Meron akong red na lipstick, isang box, galing Japan. Baka lang to. Pagka Mayor Joy, hello mga kadistrito natin dito sa Quezon City at meron tayo mga cute. Tapos syempre pag kay Ma'am Jessica, lumipad, yumuko, dumapa ang aming tip. Ganun lang. Parang pang playtime lang, di ba? Palakpakan. Diyos ko, papatawag na lang ako ni Mayor Joy. Love it. I love it. Ang ganda, ang ganda. Eto na. Ano yung mga question ko sa'yo na susunod medyo na to. Yung mas intense ng Schleich, i-level 6 natin ng konti. Ay, so, walang kinakatakutan. Mahilig kang magbigay ng opinion at take on social media sa mga current ganap, kung sino yung may issue, ganyan-ganyan. Saan doon sa mga nabigyan mo ng opinion or take ang pinaka-challenging? Yung medyo nahirapan ka ng Schleich. Wala. Kasi parang alam ko yung sinasabi ko eh. Pero siguro meron lang isa na hindi ko na lang sasabihin kung sino. Pero umabot kami sa legal. Parang nademanda kami. Pero hindi naman lumabas ng public. Hindi na namin nilabas in public. Pero okay na din kasi kami na may nanalo sa kaso. Pero parang dahil nagbigay ako ng opinion about it, na-offend yung kabila, nagsampa ng kaso. And then, Umaabot pala sa ganyan. di ba yung iba may mga Akalain mo, libel. akalain mo na, kunyari, sa atin na naglalagay-lagay lang naman ng mga video-video sa TikTok, akala Yeah. mo hanggang doon lang yun. Pero umaabot pala sa Oo. kasuhan ng libel. Yes, kaya dapat talaga yung sasabihin mo, sure ka, may pinanggagalingan talaga siya ng katotohanan. Or at least kung opinion, may pa-disclaimer ka. Di ba? Na parang sarili mo lang opinion yun. Kasi parang kapag nagsalita ka na ng makakasira dun sa tao, tas hindi naman totoo, pwede na nalang i-demanda yun. Yeah. At least okay
okay na. Pero other than that, wala naman. Kasi ako, siguro dati nung bata ako, mas sobrang opinionated ko. Pero ngayong tumatanda na, tapos nakakasalamuha ko na yung mga dati, nakikita ko lang sa TV, mga napapanood ko lang. Mas naging maingat na ako sa mga pinipili kong pagbigyan ng oras, ng mga bigyan ng Yeah. opinion. Kasi mahirap na. Pero pag ganon, na naglalabas ka nga ng video mo explaining something, your opinion, your take on social media about a particular situation, tinatanong mo ba yung self mo kung, gagawin ko ba to o hindi? Parang iniisip ko, sa pagsalita ako, makakatulong ba to? Tama. Ma-educate ba ibang tao? Parang ako lagi, every time na magpo-post ako or magre-react, gusto ko, meron siya magiging impact kasi. So kung parang yung magiging impact ko lang is, wala, para lang mag-cloud chase or reach, wag na. Pero kung makakapag-educate ako, kagaya nung one time, parang huli kong pinatulan si na puro kabobohan. So, sabi ko, di ba, edi talakan ko na to para may educate siya at the same time, may educate din yung ibang tao. Antik-antik ang to. Alam mo, yung mga sinasabi natin, kamalasan na nangyayari sa mga buhay natin ngayon, yes, isinisisi yan sa gobyerno. So there's a difference between educating and cloud chasing. Oo, no, di ba, parang number one na cloud chase yan, si di ba, nakita mo, tuloy dahil sa katangahan ni Ay, bakla. ano yan? Di ba? Yung parang gusto mo lang sumakay kasi yun yung in, tas magpo-post ka. Pero wala namang, to that effect, wala ka namang nagagawa. Kita mo, Naitulong. mas napasama pa yung tao. Minsan kasi, di ba yung mga nagre-rage bait? Yun kasi yung problema ngayon dahil monetize na lahat. As long na marami kang views, followers, di ba? Kahit ano pa yung content mo, yun yung sad. So, minsan, for the sake of virality, nagre-react yung mga tao. Minsan, di mo nila iniisip kung ano ba yung Alam magiging kasi impact nila na yung opinion nila magte-trending kasi nga yung topic na pinag-uusapan is trending. Yes, yun. Na hot topic siya. Na So, minsan, kahit na nakakasira na yung sinasabi, walang control pa rin, gulang ng go. Kasi nga correct. Tsaka sinasadya nila talaga para may magalit, para magka-reaction. Ayun. So, for you, hindi ka ba natatakot na-cancel sa mga pinuput out mo na mga opinions out there? Ako kasi hindi ako naniniwala sa cancel culture dahil laking 90s nga ako. Parang wala pang social media na Yeah. nandiyan na ako. Parang Same. I'm more on accountability. Di ba? Parang wala ka naman talagang makakancel sa totoong buhay. Yeah. Parang unless ikaw talaga yung magpa-cancel sa sarili mo. Parang tama. ako, doon ako sa hindi mo talaga mapiplease lahat ng tao. So, either or, meron at meron yung mga, sa term nga na yan, gusto kang i-cancel or gusto kang mawala sa buhay nila. Pero ang magagawa lang naman nila, i-block ka or i-bash ka. But at the end of the day, ikaw naman kung nasa tamang lugar yung puso mo, walang makakapag-cancel sa'yo. Gusto ko yung ganyang mentality. Kasi kung accountable ka naman, hindi ka nga matatakot kasi nga alam mo kung paano babawiin yung sarili mo just in case lang na meron kang nasabi or meron kang nagawa na mali kasi nga you're accountable. No, kasi parang feeling ko, minsan yung mga tao, they wanna cancel someone kasi, kunwari pinuhint out yung mali nila, tapos ayaw nilang maging accountable sa pagkakamaling yun. Parang ipagtatanggol pa rin nila and then gagawa pa rin sila ng same mistake or same reason kung ba't nagagalit yung mga tao. Kaya sila gustong i-cancel. Pero parang ako in reality, term lang siya eh. Kasi parang, di ba, kita mo, napakadaming mga kinancel, andyan pa rin naman. Oo. Nasa sayo na lang yan as an audience kung i-consume mo pa yung content nila. Yeah. Di ba? They're always there. Parang sino ba to? Si ba yung content niya talaga, yung nananadya siyang nagagalit yung mga tao sa kanya. Rage Tapos na-meet ko siya in person, nagka-work kami sa Hindi naman mabait siyang tao. Like, nagulat ako. Like, kasi sobrang humble niya, mahiyain. Parang, ang ina-expect ko sa kanya, Ganun din. basagolera, na masamang tao. Pero, yun kasi yung content niya. And yun yung sad, na parang, ano ba, wala na ba tayong utak para gumawa ng mas pakinabang na na content na gagalitin mo yung mga tao. Parang ako kasi, di ba? I feel you. I feel you. Dapat, di ba, kung hindi ka man nakakatawa, at least sana man lang informative or nakakalighten, hindi na para makapagbigay ka ng negative energy kasi ang cruel lang And ng I feel like mundo. kasi the internet is a big rage bait. As in, the internet in general is a big rage bait because mag-online ka, lahat-lahat ng mga makikita mo talaga online, matitrigger ka. Wala pang time na nag-online ka na, yung puro good vibes yung nakita mo. Hindi eh. Meron at meron. So, 100%, siguro 30% doon rage bait. And then the rest are, yung pure content. Logi. Lalo na sa Pilipinas kasi di ba, Oo. napakadami nating oras sa internet. True. Sa mga lahat-lahat ng mga nangyayari right now, ano yung tingin mo na kailangan pag-usapan pero hindi masyadong pinapansin at hindi natin napag-uusapan masyado?
Well, bukod sa syempre dun sa corruption na malala ngayon sa politics, at least yung social media literacy, parang feeling ko sobrang kulang yung bansa natin dun. Kasi parang anyone can just post what they want, anyone can create content that what they like. Parang nagkakaroon lahat ng kapangyarihan na maging makapag-post ng kung ano-ano. So parang feeling ko dapat meron tayong law na nag-govern about it. Pati mga content creator, kung ano lang yung pwede nilang i-post. Alam mo yun, parang feeling ko dapat kasama na sa curriculum ng school para alam ng mga tao kung paano mag-post, kung ano yung mga dapat, ano yung hindi, para magkaroon ng takot. Kasi dahil wala silang takot, they can create as harmful contents as they want. Diba? Kaya ang dami ng mga media trolls. literacy sa school. Yes, feeling ko kasi yun yung kulang eh. Tama. Ewan ko ba? I feel like lahat naman ng country merong flaw at unfortunately yan yung flaw ng bansa natin. We're so bad. Ang dami lang nung And we're atin. so slow. Slow talaga, medj, ang pag-usad. But anyway, eto, question ko, since pinag-uusapan natin kanina yung mga influencer nga about being opinionated and yung mga rage bait and everything. Do you think being opinionated online helps a content creator's branding or it ruins it? Ay, parang siyang two-way edge sword eh. Parang, depende kasi sa kung paano ka nagre-react at kung paano ka ka-opinionated. Meron kasing mga maboka, pero wala namang substance. Yung madaldal lang. Opinionated lang sila. Mahilig silang mag-react to anything for their content, pero wala naman talagang sense yung sinasabi. Versus sa merong mga opinionated na meron kasing laman yung sinasabi nila at nakakapag-add ng conversation, nakakapagpatuloy ng discussion. So yun, nakakatulong sa branding nila. Pero ako, as much as possible, ang lagi kong advice, since tayo, may mga platform naman tayo, kahit pa sabihin natin na, account ko to partly, we have a responsibility talaga. I like how to shape people. Kasi they look up to us, they watch us, they consume our feed. So, whatever we say, kung ano mang sasabihin natin, pwede nilang paniwalaan, pwede makapagpabago ng pananaw nila, pwede makatulong sa kanila, makadagdag ng kaalaman nila. At the same time, pwede rin tayong matuto sa kanila. So, parang ako, just keep on speaking up your mind for as long na naka-bind yung sinasabi mo sa katotohanan, sa tama, sa prinsipyo. Parang ganun. Parang wag nilang iniisip na mag-opinion lang ako kasi ito yung comfortable sa akin or dito ako magkaka-views. Dapat hindi ganun. Dapat yung pagiging opinionated mo, May purpose. may purpose siya at talagang sigurado ka sa sasabihin mo. Parang ganun. Hindi lang siya kumbaga just because content, trending, go. Di ba minsan yung mga ganyan, yung talagang Tama. minsan magsasalita lang kasi comfortable sila. Or minsan naman ayaw nila magsalita kasi hindi sila apektado directly ng problema. Pero kasi yun yung privilege eh. So, Paano naman yung tulad ko na ayoko magsalita kasi natatakot din ako ma-judge? Paano yung mga ganon? Kasi minsan natatakot din talaga ako ma-judge eh. Kasi I'm pretty sure hindi lang ako yung ganito. Maraming influencer yung ganon na may platform pero natatakot kami ma-judge dun sa sasabihin namin about something, about a topic. parang ako feeling ko kasi either ways, hindi ka magsalita, i-judge ka. Magsalita ka, i-judge ka. So parang ako, di magsalita ka na lang. Para at least, di ba, you get the chance to explain yourself. Kasi parang sa akin, yung mga hindi nagsasalita, let's say, kunwari ngayon, yung sa corruption. Kasi nga naman, yung issue ngayon, lahat tayo apektado. Diba? Parang, so para pag may makita ka na isa na content creator or may platform, hindi siya nagsasalita about it, pero makikita mo, ang dami niyang say naman sa ibang bagay, sa Blackpink, sa ganito, sa music, sa fashion. Tama. Parang bakit sa corruption na pwede kang makatulong kasi marami kang rich, ayaw mo magsalita. Diba? Doon feeling ko doon nagagalit yung ibang tao. Kasi you have the opportunity to shape, to educate people, to say what you want to say. Ba't di ka nagsasalita, di ba? Parang ganon. Kasi hindi dahil hindi ka apektado directly, hindi ka na magsasalita. Kasi di ba nga, ikaw, kung tayo yung may platform, tayo may boses, dapat nga tayong tumutulong sa mga walang may boses, di ba? Paano magkakaroon ng pagbabago kung lahat tayo tahimik lang, di ba? So, eto, ang isa sa mga pinned videos mo on Instagram is meron kang kaanuhan doon, kaganunan My question is, how powerful does it make you feel when you post something like that?
It's not more of how I feel powerful. Parang it's more of how I feel confident. And actually, more than anything, kaya ako nagpa-post ng ganun dati pa. Kahit kasi, nung mga nagsisimula pa lang ako sa social media, nung nagpa-call center pa ako, doon talaga ako nag-start mag-viral. Yung may mga kahalikan. Ako, pero pinopost ko yun para kasi makita, naiinis kasi ako sa stereotype ng mga tao na kapag pangit kang bakla, peperahan ka lang, or kapag hindi ka yung standard ng beauty, hindi ka pwedeng magkaroon ng good looking na lalaki. Parang ako nung bata ako, yung mentality ko talaga nun bilang, kasi tinatawag ako before na baklang kanal, tapos parang sa kanila derogatory yun, pero ako talaga ginamit ko yun to my advantage na parang sabi ko, alam mo, dapat yung baklang kanal, i-claim ko to na ang ibig sabihin nun is someone apologetic, ratchet, loud, real, raw, parang ganun. So niyakap ko yun, tapos ever since sabi ko, alam mo, hanap ako lagi ng mga gwapong kaibigan. Tapos lalap-lap lang ko sila. Para makita ng mga batang bakla na, di ba, hindi tayo joke na bakit kapag may dalawang good looking, okay sa inyo, na parang hindi kayo yung magsaset ng standard ng beauty at kung sino man yung pwede kong mahalikan. So parang ganun yung naging mentality ko before. Tapos di ko alam na magva-viral pala yung mga ganung video ko na pag may mga hinahalikan ako mga lalaki. Hanggang sa, eto yan, yung bago kong pinin, hindi na kasi ako gumagawa niyan ngayon. Parang make out pa na ako sa mga boys, pero parang nung nag-start na ako mag-showbiz, nag-stop na akong mag-post ng mga ganyan kasi pinagbawalan din ako before para rebranding ba. Eh ngayon, parang it's about time. Na-miss ko lang. So ako nagpa-post lang ako ng ganun talaga just to, hindi na for myself, but for the other gays. Kasi alam ko marami mga batang bakla, lalo na yung mga bakla na hindi pasok yung standards nung beauty nila sa karamihan, na baka iniisip nila hindi sila mananalo or magiging joke lang sila lagi na gagamitin. No. Like merong hahalik sa inyo, may magkakagusto sa inyo. You just have to feel confident about yourself. Kasi parang if you feel you're pretty, magra-radiate yun sa ibang tao. Ako kasi ganun yung laging pananaw ko. Kahit kahit sabihin nyo na ang laki ng ilong ko, pakita niyo yung mga flaws ko, hindi kayo yung magdidikta niyan kasi I will never feel inferior kasi hindi kita papayagan eh. Parang ako sa tingin ko, I have so much to give, rather my physical appearance or kung hindi man ako yung idea mo ng beauty, imposibleng yung ibang tao ganun din yung idea, 'di ba? Parang sabi nga sa Wicked for Good, 'di ba? Makikita ka sa ibang angle. Tama. 'Di ba? Hindi ka pangit. Parang ganun. So, ganun lang yung ginagawa ko kasi hanggang ngayon naman, parang hindi naman sa pagyayabang. Wala naman akong mga pangit na nakaano. Wow. Ay, parang mga gwapo lang din naman. So gusto ko lang ma-inspire yung mga batang bakla na you are enough. You were made for that purpose, for that beauty. Kailangan mo lang talaga na paniwalaan yung sarili mo. Kasi pag di ka naniwalang maganda ka, di ba? Talagang ang hirap nun. I feel beautiful, di ba? Like with or without makeup. And nararamdaman talaga yun ng ibang tao, ng ibang lalaki. Actually, yung lalaking yun, tinanong ko pa yun nung parang nakatingin. Kasi kaya ang kwento nun, kaya kami nag-make out. Gandang-ganda siya sa hair ko. Tapos parang pinapansin niya yung buhok ko sa bar. Tapos sabi ko, it's yours. Sabi ko. Tapos nang nakatingin siya sa akin, nagsasayaw kami, sabi ko, is this the part where you're gonna kiss me? Tapos tumawa siya, nag-kiss na kami. Ganun lang. Di ba? Parang, you just have to be confident about yourself. And that, ladies and gentlemen, is the power. Oo. Kasi pakiramdam ko, lalo na sa generation ngayon, dahil sobrang magnified ng lahat, nasa social media, lahat na parang feeling nila everything is all about perfection. Nawawala na yung pagiging authentic and pagyakap sa imperfection natin. Eh, ang totoong buhay naman talaga, it's not perfect, di ba? It's dirty, it's raw, may mga areas of opportunities na kailangan mahalin natin kasi ayun, kapag hindi mo yun minahal talaga, lagi kang may insecurity sa sarili mo. Correct. Palakpakan. Ang dami sinabi, no? Okay, so ito na ang ating La Roshi Kinakabahan ako sa'yo. segment. Meron lang tayong pa-cute na segment lang bago tayo finalization ng ating episode for today. Okay. So ito, ang gagawin natin is, meron lang akong mga phrase na sasabihin and then ikaw na bahalang sumagot sa akin. Oh, yun na. Okay, sige. Okay, number 1. Okay. Ate, wait lang, yung beep card ko naiwan ko. Gagapay ka magbayad ng GCash. Pwede na, di ba? Oh, next. Okay.
Ang hirap ha? Diba? Te, wala pa akong sahod eh. Pwede sa second cut na lang. Go, basta may tubo. Mabait naman akong kaibigan. Okay, ito na. Next scenario. Ay, sorry po, nag-decline po yung credit card. Wala na pong iba? Excuse me, pakiswipe ulit. Baka wala lang kayong internet. Kala mo talaga. Pero wala nang barang lang. Okay, ito na. Ina naman eh. 10 take na tayo. Ano na, te? Direk, sorry po talaga. Hindi. Seryosohin mo na to. Hanap na lang po kayo ng ibang artista, Direk. Kasi una sa natin po kakaabutin na 10 take, ha? Galing. Okay, next. Ate, may mabaho. Naman mo ba yan? Baho, te. Kaya ang ilong malapit sa bibig, ha? Huwag mo muna hanapin sa iba, ha? Okay, at ang pinakalas natin is... Hi, I'm Michelle D. And hi, this is Ina Evans D. Asawa ni Enchong D. At ayun na. Thank you so much. Thank you, Mi. Grabe, hindi ko alam na nakasurvive ako. Thank you so much. Sa dami ng mga vlog at podcast na nalabasan ko, ito yung kinabahan ako talaga. At success. Oh, thank Na you. success. Grabe, fear factor. Maraming salamat sa pag-guest sa atin sa Season 3. Sobrang nag-enjoy ako. Ako din. Surprisingly, kasi takot talaga ako nag-makeup ng maraming tao, ganyan. Correct. Tapos may marunong pa mag-makeup. So, Diyos Diba? ko. At meron kaming small gift for you. Oh my God! Mukha ba ako flower vase? Thank you! Ang sweet naman ito! Nakakainis. Diba? So anyway, meron ka ba Ang bango, ipopromote? Meron ka bang ano? Yeah, follow nyo lang ako sa lahat ng social media accounts ko at Ate Dick. And meron din TikTok lock nood kayo every day bago mag-showtime sa GMA. Meron din kami show ni Mama Ogs sa YouTube, The Issue Is You. And syempre, makinig kayo ng Walang Kwentang podcast. Yun lang. And Dami I promote world peace. Correct. Ang daming ganap. Isang palakpakan para kay Ina Em. Thank you, Wee! Maraming salamat sa pag-guest sa Makeup Session Season 3. And anyway, guys, thank you also Flower by Milos. Ayan sila ang Ang nag-provide ng cute. flowers natin for today. And anyway, ayun na nga guys, please don't forget to like, comment, and subscribe to our channel till our next episode of Makeup Sessions Season 3. Bye! Yeah, dream, believe, subscribe. Yan, subscribe lang kayo.